Matapos patulugin ni Romano ang maskuladong lalaki sa masakit na paraan, sinabihan niya ang dalaga na huwag lumikha ng ingay para hindi sila mapansin ng ilang kalalakihan sa bahaging ibaba. Pinakalma din niya ang dalaga gamit ang mahinahong boses na may kasamang paghaplos sa likurang balikat. "Miss, huwag ka nang matakot dahil ililigtas ko ang mga magulang at kapatid mo. Manatili ka lang dito sa itaas at magtago. Maliwanag ba?" Sasama ako sa iyo. Natatakot ako maiwang mag-isa dito. Baka muling bumangon ang lalaking yan. "Matagal pa bago magkamali ang bastardong yan. Magtiwala ka lang sa akin at siguradong maililigtas ko ang pamilya mo." Ani ni Romano sa dalaga. Pinilit niya itong maging mahinahon. Inisip niya kasi na hindi siya makakakilos ng malaya kapag kasama niya ang umiiyak na dalaga. Walang nagawa ang babae kundi ang magtago sa loob ng malaking aparador. Nang tuluyang makapaggubli ang dalaga, ay nagsimula na siyang kumilos. Bawat takbang ng kanyang mga paa ay naging maingat upang maiwasan ang paglangit-ngit ng sahig na gawa sa tabla. Pinapakiramdaman niya ang bumabalot na katahimikan sa ibabang bahagi. At nang makarating siya sa tabi ng malapad na hagdanan, ay palihim siyang sumilip na tanging ulo lang ang nakausli. Gumuhit sa kanyang mga mata ang mga magulang at kapatid ng dalaga na nakatali ang mga kamay at paa habang may busal ang bibig. Bakas sa kanilang mukha ang matinding takot. Sinipat din niya ang ilang kalalakihan na sumisilip sa bintana na naharangan ng kurtina. Hindi makalabas ang mga magnanakaw dahil napapaligiran ng kapulisan at kawani ng barangay ang buong paligid. May mga hawak silang patalim habang nakasukbit sa kanilang balikat ang mga bag na naglalaman ng kanilang ninakaw sa nasabing bahay. Dahil walang hawak na baril ang mga masasamang loob, malaki ang kanyang tsansa na may laban siya sa ilang kalalakihan. Hindi nga siya noon natakot makipaglaban sa mga halimaw sa kabilang daigdig. Ang mga mortal pa kaya na di hamak na mas malakas siya? Sa pagkakataong iyon, lakas loob na bumaba si Romano sa hagdanan na hindi namamalayan ng ilang kalalakihan dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa labas. Iniisip kung paano sila makakalabas ng buhay. "Mga tukmol, sino ang sinisilip niyo sa bintana? Gagawa-gawa kayo ng masama pero natatakot kayong lumabas? Sa bagay, walang silbi ang mga kutsilyo nyo sa baril." Matapang na wika ni Romano nung makababa siya ng hagdanan dahilan para mapalingon sa kanyang ang ilang kalalakihan. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" "Hindi nyo na kailangan pa malaman ang pangalan ko. Tinatanong mo kung paano ako nakapasok dito? Simple lang, lumipad ako at dumaan sa bintana." "Niloloko mo ba ako? Nababaliw ko na yata. Mga par, lumipad daw ang lalaking ito. Nagpapatawa yata ang nagmamagaling na lalaki." "Pare, mukhang hindi nagbibiro ang taong yan. Di ba? Bihag ni Bentong ang isang babae sa itaas." "Hoy, kumag! Anong ginawa mo sa kasama ko? Asan ang bihag?" Yung maskulado bang lalaki na medyo malaki ang tiyan? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sa katunayan, mahimbing na nanutulog ang kasama nyo sa ikalawang palapag." "Tinatarantado mo ba kami? Kung ayaw mong madamay, umalis ka na at lumipad kung saang lupalop ka man nang galing." "Pare, bakit pa natin pakakawalan ng binatang ito? Pwede naman natin siyang patahimikin o gawing bihag." Akmang magsasalita pa sana ang isang balbasaradong lalaki, ay walang habas na sinalakay ni Romano ang isang matabang lalaki na malapit lang sa kanya. Pinilipit niya ang kamay nito sabay bigwas sa muka, dahilan para mapalhod ito sa sahig.
Hindi nila sukat akalain na napakabilis gumalaw ng dayuhang binata. Matapos niyang bigwasan ang isang lalaki, ay walang habas siyang inatake ng mga kasama nito. Walang tigil sa pagwasiwas ng kutsilyo ang dalawang lalaki na agad naman niyang naiwasan. Tila nababasa ni Romano ang bawat galaw ng sumasalakay sa kanya. Mayroong sumasaksak sa kanya sa bahaging likuran at unahan, subalit lahat ng ataking iyon ay kanyang naiiwasan. Nagawa pang magpakitang gilas ni Romano dahil binitawan niya ang hawak niyang patalim na gamit ng maskuladong lalaki. Nauna niyang inatake sa ikalawang palapag. Nakatitiyak kasi siya na sapat ang kanyang kamao para patumbahin ang mga kalaban. Patuloy siyang sinasalakay ng mga kalalakihan at baka sa kanilang muka ang matinding galit. Dumating din sa punto na muling tumayo ang isang lalaking sinuntok niya kanina sa muka na halos hindi makagalaw ng maayos sa tindi ng suntok na dumapo sa kanya kanina. Ani umano ng balbasaradong lalaki para siyang pinalo ng maso sa pisngi sa tindi ng kanyang pinsala. Dahil sumiklab na ang masidhing galit sa tatlong kalalakihan, sabay-sabay nilang inatake si Romano. Gayunpaman hindi sila nagtagumpay. Hindi nga nila magawang magalusan ang magiting na binatilyo. Dumating na nga sa punto na balak ni Romano tapusin ang laban. Isang malakas na uppercut ang tinamo ng matabang lalaki at sinulo naman ng balbasaradong lalaki ang matinding suntok sa sikmura. Dahilan para sumuka ito ng dugo. Akmang itatarak na sa kanya ng matandang lalaki ang patalim, ay walang habas niya itong sinipa. Sa tindi ng pinakawalan niyang tadyak, halos tumilapon ng kalaban sa nakasaradong pintuan sa simpleng mga atake ni Romano. Napatumba niya ang tatlong kalalakihan ng walang kahirap-hirap. Kahit magtulong-tulong pa kayo, malabong matalo niyo ako. Malayong agwat ng lakas niyo sa pisikal kong lakas. Sambit ni Romano sa mga lalaking nakahandusay sa sahig. Matapos niyang pabagsakin ang mga kalaban, ay kinuha niya ang kutsilyo at mabilis na tinanggal ang tali sa mga bihag. Sinigawan din niya ang dalaga sa ikalawang palapag na maaari na siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Mabilis namang tumakbo pababa ang marikit na dalaga at niyakap ang kanyang mga magulang at kapatid. Bagamat isang buhay ang nawala sa kamay ng masasamang loob. Nagulantang ang mga tao, lalo na ang kapulisan, nang buksan ni Romano ang dahon ng pinto. Kasama ang mga bihag, sinabihan niya ang alagad ng batas na pinangungunahan ni Kapitan Magno na huliin ang mga kriminal habang wala pang malay ang mga ito. Nagsipalakpakan ng mga tao sa ginawang kabayanihan ni Romano. Subalit, ang pagkahuli sa mga kriminal ay hindi kinatuwa ni Kapitan Magno. Bagamat nagpasalamat pa rin ang kapitan sa kanya. Nilagyan ng posas ang 4 na kriminal na halos most wanted sa kanilang lugar. Habang isinakay naman ang kawaawang biktima sa ambulansya. Halos sumpain ng kaanak ng namatayan ang mga kriminal. Hindi alintana ni Romano na magiging bayani siya sa Iloilo. Pinuri siya ng mga taong nakapalibot sa kanya, kasama ang kawani ng barangay. Abot langit na pasasalamat ang natanggap niya sa pamilyang kanyang iniligtas. Nagulat pa nga si Romano nang bigla siyang yakapin ng dalaga na kanyang iniligtas habang paulit-ulit na binibigkas ang salitang salamat. Samantala, mabilis namang nakarating si Jolino sa palengke upang bumili ng bigas at karne. Dahil sa pagmamadali nito, agad siyang nakabalik sa kanilang lugar. Huminto siya sa bahay kung saan naganap ang insidente at nagulat siya sa mga nangyayari sapagkat malinaw niyang nasisilayan kung paano hagkan ang kanyang pinsan ng isang magandang babae na walang iba kundi ang kanyang iniligtas. Hindi niya lubos sa kalain nagtagumpay si Romano na sagipin ang buhay ng dalaga sa kamay ng mga kriminal. Sa puntong iyon nagmamadali siyang lumapit sa kanyang pinsan
para sabihin kailangan na nilang umuwi dahil nagugutom na si Maria. Inila ni Jolino si Romano at sapilitan silang umalis sa nagkukumpulang mga tao. Pati ang dalagang kanyang sinagip ay napabitiw sa kanya. Hanga na talaga ako sa iyo, Insan. Paano mo nagawang labanan ng 4 na kalalakihan? Ani ni Jolino at bulalas na tinatanong ang kanyang pinsan. Paano mo naman nalaman na 4 ang kriminal? Nakita ko kasi ang pulis patrol. Sakay ang 4 na kalalakihan. Kasama si Kapitan Magno. Galing mo talaga, Insan. Pagpuri ni Jolino sa kanyang magiting na pinsan. Naganap ng bayani sa kanilang lugar. Nang makauwi ang dalawa ay bumungad sa kanila si Maria na nakasimangot ang muka. Punot noong pinasadahan ng tingin ang kanyang nakakatandang kapatid. Agad namang humingi ng paumanhin sina Romano at Jolino sa gutom na dalaga. Kuya, bakit ang tagal nyo? Kanina ko po kayo hinihintay. Gutom na talaga ako. Maria, pasensya na. Marami kasing tao sa palengke. Kaya natagalan kami ni Insan. Tama ang kuya mo, Maria. Siksikan ng mga tao sa palengke. Hayaan mo, ako na ang magluluto ng ating pananghalian. Pagsisinungaling naman ni Jolino kay Maria, sabay kamot sa kanyang ulo. Samantala, imbis na tumungo ang pangkat ni Kapitan Magno sa himpilan para imbestigahan at ikulong ang 4 na kriminal, ay dumiretso sila sa isang malawak na pribadong lupain, lula ng kanilang sasakyan. Nang makapasok ang sasakyan sa malawak na tarangkahan, ay sinalubong sila ng mga armadong kalalakihan. Tinanong ni Kapitan Magno ang mga armado kung nasa loob ba ng farm ang alkalde. Nagwika naman ng isang lalaki na nasa loob ng rest house ang mayor. Ano ba ang kaso ng mga yan, Kapitan? Tanong ng isang armadong lalaki habang hawak ang isang mataas na kalibre ng baril. Pagnanakaw ang kaso ng mga to. Pumatay din sila ng inosenteng babae. Dito ko sila dinala bilang regalo kay Mayor. Tugon naman ni Kapitan Magno. Mukhang magugustuhan ni Mayor Delgado ang mga regalo mo, Kapitan. Sige na, Kapitan Magno. Dalhin mo na sila kay Mayor. Sagot muli ng armadong lalaki na nagsisilbing pinuno sa mga tauhan ng alkalde. Muling sumampa sa sasakyan ang kapitan at marahang pinatakbo ng kanyang kasama. Napakalawak ng farm at mayroong mga gusali na nagsisilbing bodega. Nang marating nila ang kalagitnaan ng asyenda ni Mayor Delgado, ay tumambad sa kanila sa malawak na lupain ang hindi mabilang na panabong na manok. Nasa dulong bahagi din ang rest house ng alkalde na nagsisilbing maliit na mansyon. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ni Mayor, ay malinaw nilang naririnig ang nakakarinding sigaw ng isang babae habang nagmamakaawa. Tila kinabahan ang 4 na kriminal sa kanilang narinig habang nakaposas ang kanilang mga kamay. Ang sigaw ng isang babae ay nagbigay ng matinding kilabot sa kanila na para bang may hindi magandang mangyayari.